Matapos ang matinding last chapter na kung saan ay may kaunting pasilip kay Yuji Itadori, ngayon na lumabas na ang spoilers para sa parating na chapter 11 ng JJK Modulo ay sa wakas matutungin na natin ang mga sumunod na eksena matapos ang pagpaplanong cultural exchange event ng mga tao at Simuyans. Pero disclaimer muna, isa lang po itong spoilers kaya subject to change pa at hindi pa accurate ang mga impormasyon na ilalahad ko ngayon. Kaya may huwag na natin patagalin pa, let's go! Nagsimula eksena dito kay Usame at Mino na nag-uusap at usapan nila rito ang tungkol sa mothership na gamit-gamit ng mga Simuyans na it turns out ay ang enerhiya pala na ginagamit ng mothership ay curse energy pala na dahil daw sa revelasyon na ito ay magpa-progress daw ang innovation sa pag-convert ng curse energy into power na magpapalagay daw muli sa mga Hapon sa delikadong sitwasyon since na kinikidnap pa naman ng mga Hapon mga kaibigan dahil sa curse energy na meron sila kasi mas laganap ang mga sorcerers at curse users sa Japan kumpara sa ibang bansa. Kaya ang plano ni Usame ay itago muna ang impormasyon na ito at gagawin nilang oportunidad ang dinner party mamaya para makipag-negotiate sa mga Simuyans regarding dito at sa iba pang political aspect na magbibigay raw ng benefit sa kanila long term. Maya-maya pa'y tumawag naman si Yuka kina Mino at sinabihan sila na tapos na raw ang kanilang taste testing test kaya ay dapat na mag-prepare raw sila ng high spec o magandang klase raw talaga ng octopus. Kaya sabi naman dito ni Usame na may kakilala raw siya na tutulong sa kanila sa pagkuha ng octopus. Matapos niyan ay sa sumunod naman na eksena ay nagpunta nga itong si Maru at Tsurugi sa taong tinutukoy ni Usame mga kaibigan at nag-inquire sila rito sa kung paano sila makakuha ng isang magandang klase ng octopus. At from here on out ay wala nang available translation mga kaibigan upon the time of this recording. Kaya ang ilalahad ko na lang ngayon ay ang mga scenes at mga kaunting impormasyon na nakuha ko base mismo sa larawan na may kita natin ngayon. So dito mga kaibigan ay napaliwanag naman sa kanila itong mama patungkol sa kung paano nila kukunin ang mga magagandang klase ng octopus. Kaya matapos yun ay naghanda na sila Tsurugi at Maru para kumuha na ng mga octopus. At naging challenging naman ito sa kanila mga kaibigan kasi napakarami palang jellyfish sa area o dito sa ilalim ng area na kung saan nila kukunin ang mga octopus. Dito naman kay Yuka at Cross ay may kita na may conversation din sila rito. Balikin na Tsurugi at Maru, may kita na sa kanilang bawat pag-dive at pag-ahon ay namamaga talaga at may parang mga skin rash itong kanilang mukha at katawan dahil sa sting ng mga jellyfish mga kaibigan. Pero nagtagumpay pa rin naman sila sa pagkuha sa mga octopus. Matapos yun ay nabanggit din dito ang tungkol sa mga Kalian o mga kinukonsider ng mga Simuyan specifically sa Rumilian tribe na mga divine creatures na kanilang wino-worship na possible na mas ipinaliwanag pa rito ang tungkol sa mga Kalians. Nalaman rin natin mga kaibigan na mga Kalians ay nagvavary din sa shape and sizes. Also, di rin daw ito namamatay from old age unless na lang kung papatayin talaga ito. At ang info na yan ay from the previous chapter. So matapos yan ay sa next scene ay nagkaroon naman ng counting conversation si Tsurugi at Maru. Now on the next panel sa isang area ay dito na sinagawa ang Takopa Party o Takoyaki Party na nagustuhan naman ng mga Rumilians. May kita rin ng conversation dito ng isang chef dito kina Yuka at Tsurugi and it seems parang may mga counting misunderstanding sila dito. Dito naman kina Usame at Dabora ay nagkaroon sila rito ng masinsinang pag-uusap na kung saan ay nagpalitan sila ng mga opinyon at idea at parang seryoso din ang napag-usapan nila rito. Maya-maya pa nagpasya naman si Dabora na umalis muna pero sinalubong siya ni Yuka at ng chef at it seems na in-address siya ng mga to casually. Bagay na gumulat kina Usame at Jabaloma. Subalit nang nagkaroon ng eye-to-eye contact itong chef at si Dabora ay dito naman nag-blush ang chef mga kaibigan at parang gwapong-gwapo siya rito kay Dabora kaya ay ang pinaharap ng chef ay si Yuka na lang. Matapos yan ay nauntog naman si Dabora dahil sa tangkad at sa sungay nito. Maya-maya pa habang nagpapatuloy ang kanilang dinner party ay nag-enjoy naman sila at sarap na sarap dito si Jabaloma sa takoyaki. Habang si Cross ay parang gumagaan na rin ang kanyang pakiramdam na nagkikipag-usap ngayon sa kanila. Matapos yan ay dito naman sa mothership ay may kita ang mga tropa ni na Oski at si Oski mga kaibigan na hindi pala nagpunta sa Takopa Party at parang nagyaya ngayon ang mga tropa ni Oski na sumama sa kanila itong si Oski papuntang Takopa Party. O posible na sinabihan dito si Oski ng kanyang mga tropa na sa susunod ay dadalo na talaga sila sa Takopa Party in which ay tumanggi naman si Oski. Subalit nagulat naman sila nang may humihingi ngayon ng tulong sa kanila nang may kita ang Elder Simuyan na napaluhod at parang iba ang kanyang pakiramdam kaya inilapitan siya ni Oski. Kasi nagtataka ngayon si Oski sa kung ano ang nararamdaman nito. Nang maya-maya pa nagsalita naman ng matanda na sabing nakita ko ang isang Hapon na pumatay ng isang Kalian. Sabay may kita ang third eye nito na umiiyak o tumutulo ang luha followed by a scene dito sa I believe mga kaibigan ay Tokyo na ang abandoned place ng Tokyo na kung saan naganap noon ang laban ng Gojo versus Sukuna na ayon pa kay Tsurugi mga kaibigan na sa place na ito sa Tokyo lang nag-a-appear ang mga cursed spirits matapos ang nangyaring Culling game noon.
which means nag-i-imply ito mga kaibigan na ang mga kalian na wino-worship pala ng mga Romilians ay indeed mga cursed spirit pala, sapagkat wala namang kalian na dinala ang mga Romilians dito sa Earth. At dahil sa sinabi ni Tsurugi na ang mga cursed spirits ay nag-a-appear lang sa Tokyo after sa insidente ng Kaling Game, it seems na in this moment ay may nag-exercise o pumatay ng isang cursed spirit, which triggered sa pag-iyak ng third eye nitong matanda, kasi from the previous chapter ay sinabi doon na tanging ang mga Romilians lang ang tumutulo talaga ang mga luha sa kanilang third eye kung may mamamatay raw na isang kalian. So possible na may nag-exercise ng cursed spirit dito sa Tokyo at ang epekto nito ay ang pagtulo ng luha sa third eye nitong matanda. So isang matinding dilema pala ito mga kaibigan kung ang kalian ay indeed mga cursed spirit pala talaga na wino-worship ng mga Romilians. Man, antindi ng twist, kaya excited na ako sa full chapter nito sa kung ano nga ba talaga ang tunay ng mga nangyari dito, kung sino nga ba ang possible na pumatay o nag-exercise ngayon ng cursed spirit sa Tokyo, at ang mga accurate pa na impormasyon na inireveal dito, at marami pa talagang iba na magpapahype talaga sa atin mga kaibigan kung darating na ang full chapter. Kasi rough at incomplete translation pa itong pinagbabasihan natin ngayon around this time of recording. Kaya tutok lang talaga kayo sa full chapter review natin para sa chapter 11 ng JJK Modulo, nang sa ganun ay mas madadaman nyo pa ang isang matinding chapter. Kasi napakatindi na ng development ng story, kaya dito muna natin tatapusin ang ating spoiler review mga kaibigan. At kung nagustuhan nyo naman ng video, can I get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.